Hello, magandang gabi mga kapatid, Luzon, Visayas, Mindanao. Andito tayo uli para sa ating usapang Katolisismo, broadcast mula rito sa Negros Occidental. Tayo po'y magsimula at gamitin nating gabay ang The Apostles' Creed sa gabing ito. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. I believe in God, the Father Almighty, creator of heaven and earth, and in Jesus Christ, His only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended into hell. On the third day he rose again from the dead. He ascended into heaven, and is seated at the right hand of God the Father Almighty. From there he will come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and life everlasting. Amen. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Alright, magandang gabi, Luzon, Visayas, Mindanao. Maraming salamat. God bless. Maraming salamat sapagkat napaka-buti ng Lord sa atin. Papasalamat tayo sapagkat ang Lord ay patuloy na kumikilos sa ating mga buhay. Kamusta po kayo sa mga nakalipas na maghapon natin? At sana nga ho ay nakapagpahinga tayo, ang iba sa atin nakapag-relax ng konti. Ang iba sa inyo ay nakauwi ho ng maayos mula sa trabaho at ini-enjoy po ang inyong pamilya sa mga oras na ito. Mga kapatid, gusto ko lang bigyang pansin ang Saint of the Day, bagamat gabi na ngayon. Ayon po rito sa Vatican News, ang saint for today, March 17, Monday, ay si Saint Patrick. Si Saint Patrick po, ang kasaysayan nito ay isinilang siya doon sa Roman Britain sa pagitan ng 385 and 392 sa kaya Kristiyanong pamilya. Pero medyo malungkot ang kanyang background. Sa edad na 15 o 16 na taon, siya po ay nakidnap ng ilang mga kalalakihan. Mga pirata po ito ang kumidnap sa kanya at dinala po siya sa Northern Ireland. At siya po ibinenta bilang slave. Opo. Sa kanyang confession, naikwento niya yung kanyang karanasan ng mga panahon na yon, na isulat niya sa kanyang libro na confession, na love for God and His fear grew in me, ang sabi niya, and so faith. Dinagdag pa niya na in a single day I recited 100 prayers, and at night almost as many. I prayed in the woods, sa kagubatan siya'y nananalangin, doon sa mountain, ang sabi niya, even before the dawn. Neither the snow, nor the ice, nor the rain seemed to touch me. Mapanalanginin itong batang si Saint Patrick, mga kapatid. Siya po ay nabilanggo ng 6 na taon. Sa kanyang pagkakabilanggo ay nagkaroon siya ng isang panaginip na doon sa panaginip ay para siyang may kalayaan. At sa pagsunod sa pangitaindo sa kanyang vision, sa kanyang pagkakatulog, siya po ay nakatakas ayon doon sa kanyang panaginip. Natakasan niya yung surveillance at ang layo ho ng distansya niya doon sa mga humahabol po sa kanya. At may mga naawa po na mga sailors, pinasakay po siya doon sa sasakyang pandagat at siya po ay nakabalik sa kanilang lugar sa Britanya. Ayon sa panaginip. Pero sa pagpapatuloy ng kwento, nagkaroon po siya ng isang pangitain na sa pagpapatuloy ng kanyang naisulat doon sa confession, nagkaroon siya ng ikalawang pangitain si Saint Patrick, na doon binabanggit niya na may nakita daw siya na isang lalaki na lumalapit sa kanya mula sa Ireland, at ang pangalan ng lalaki na yon na lumapit ay si Victoricus, na may daladalang mga sulat itong si Victoricus at ibinigay po ito sa kanya. At ang pagkakasulat sa unang pahina, the voice of the Irish, sabing kanyan, yung tinig daw ng mga Irish.
While I was reading, ang sabi niya, it seemed to hear the voice of the people living in the forest of Voklutus. Etong Voklutus na ito yung lugar na kung saan po siya ay naipagbili. No? Doon po malapit sa Western Sea. At yung mga boses na ito ay sama-sama na nagmamakaawa na sinasabi kay Saint Patrick na, halika batang tagapaglingkod ng Diyos. Samahan mo kami, maglakbay tayong sabay-sabay. Sa pangitain nito ni Saint Patrick, mga kapatid, ipinagpatuloy niya ang kanyang pag-aaral, ang kanyang training, at siya po ay naordinahan sa pagiging pare ni Germanus po na siyang bishop ng Auxerre. Sa kanyang panaginip ay kanya pong ini-evangelize ang bansang Ireland. Opo. At alam po ba ninyo na ayon sa pagpapatuloy ng kwento niya, hindi siya katulad ng mga pare na natapos kaagad ang kanyang pag-aaral dahil may mga humahad lang Opo. At nagkaroon nga ho ng konting issue dahil maraming mga sinasabi sa kanya ng mga mahuhusay. Opo. Pero nung kalaunan po ay siya po ay naging bishop ng Ireland sa pagitan po ng petsang 431 hanggang 432. Siya po ay na-consecrate na bishop ng Ireland ni Pope Celestine I. Opo. At alam po ba ninyo, etong saint na ito na si Saint Patrick ay nagpapatuloy sa kanyang ministeryo noong unang panahon na umabot po siya ng 40 taon na patuloy na nagbabahagi ng salita ng Diyos. Bagamat may mga kahirapan, opo, yung tribo na Druid na kung tawagin po ay hinahunting po siya para patayin. Meron pong nangyari pa na sa loob ng 2 buwan na siya po ay nabilanggo. Pero sa kabila po ng mga tribulation na ito, si Saint Patrick po ay nagpatuloy sa kanyang pagmimisyon sa loob ng 40 years ng missionary work. At marami po siyang na-convert na mga Irish. Siya po nagpasimula na mag-introduce ng monastic life doon po sa Ireland. Mga kapatid, ang araw na ito, March 17, Lunes sa atin sa Pilipinas, ay kinikilala po ang kontribusyon ni Saint Patrick. Isa po siyang bishop ng Ireland at makikita po natin na dumaan siya sa mga pagsubok ng buhay at paglilingkod, pero sa kabila nito ay hindi ito naging dahilan para siya ay panghinaan ng loob. Mga kapatid, huwag mo nang nasain pa na maging kaparehas ng kwento ni Saint Patrick, sapagkat iba ang kwento sa Pilipinas, iba ang kwento sa lugar ng Ireland na kung saan lumaki si Saint Patrick. Ang maganda lang na dapat tularan natin sa kanya ay sa kabila ng hardship na kanyang dinanas, ay hindi ito naging dahilan para tumalikod siya, ma-discourage sa ministeryo na pinagkatiwala sa kanya ng Panginoon Diyos bilang pastor ng bansang Ireland. Nasa Pilipinas tayo, mga kapatid. Maganda kung ano man ang ginagawa mo para sa Panginoon Diyos, ay magpapatuloy po tayo. Mga kapatid, pag-uusapan natin ngayon ang sign of the cross sa gabing ito. Ito po ay kukunin natin sa referensya na pinagkunan natin na pagtatanggol sa pananampalataya, no holds barred in defense of the Catholic Church. Ito po ay isinulat ni Brother Marco Evangelista. Opo. At binanggit niya rito sa Sign of the Cross sa Kabanata 1 na may pambungad siya rito. Ayon po sa batikos ng Kulto Iglesia ni Cristo,
1914 na itinatag. Sa wikang Banyaga, ang sabi po doon, the sign of the cross is made by placing the fingers of the right hand on the forehead. Such a mark on the forehead is the symbol of the beast, described in Revelation chapter 13, verse 11 to 18. Yan po ay inilathala sa Pasugo Magazine noong March year 2000, volume 52, number 3. Now, sa pagsasalin po sa Tagalog, ang tanda ng krus ay ginagawa sa pamamagitan ng mga daliri ng kanang kamay na inilalagay sa noo. Ang tanda na iyan sa noo ay palatandaan ng halimaw na inilalarawan sa pahayag 13, 11 hanggang 18. Hindi lang po Iglesia ni Cristo ang bumatikos sa antanda ng krus ng mga Katoliko, kundi po ang dating daan ni Eli Soriano. Ang sabi niya ay ganito, mag-aral lang tayo ng totoo. Hindi po tayo mapapabayaan. Itutuwid ng Diyos ang ating mga mali. Iyan po ay isang maling aral ng Iglesia Katolika. Iyang pag-aantanda ng Santa Cruz. Yan po ay inere sa kanyang TV program na Itanong Mo kay Soriano ng UNTV sa kanyang isinasagawang indoctrination o preaching sa lugar ng Cabanatuan City. Makapatid, ituwid ho natin ito, yung mga maling paratang sa atin ng Iglesia ni Cristo at ng grupong Ang Dating Daan. Sa opisyal po na turo ng simbahan ng Catechism of the Catholic Church, pinakita ko na po sa inyo yan, o CCC, ang sign of the cross po ay ipinapaliwanag sa mga sumusunod. Ayon po sa paragraph number 1235. Okay? Paragraph 1235, the sign of the cross on the threshold of the celebration, baptism, marks with the imprints of Christ the one who is going to belong to Him and signifies the grace of redemption, of the redemption of Christ, won for us by His cross. Dagdag pa ho doon sa paragraph number 2157. The Christian begin his day, his prayers, his activities with the sign of the cross. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The baptized person dedicates the day to the glory of God and calls on the Savior's grace, which lets him act in the Spirit as a child of the Father. The sign of the cross strengthens us in temptations and difficulties. Mga kapatid, ang sign of the cross ay isang simbolikong paraan ng isang Katoliko upang ipahayag po o ipakita ang kanyang pagiging disipulo o tagasunod ng Panginoong Yesus. Sa 9:23 ng Lucas, ang sabi, at sinabi niya sa kanilang lahat, ang sino mang nagdanais sumunod sa akin, ay kinakailangang itakwil niya ang kanyang sarili, pasanin araw-araw ang kanyang krus at sumunod sa akin. Mga kapatid, sa pamagitan ng sign of the cross, ipinapahayag po ng isang Katoliko ang kanyang pagsunod at pagtatalaga ng kanyang sarili para sa Panginoong Yesus. Ayon po kay Saint Cyril ng Jerusalem, ang sabi niya sa wikang Banyaga, Let us then not be ashamed to confess the crucified. Huwag nating ikakahiya yung napako doon sa krus. Be the cross our zeal, made with boldness by our fingers on our brow, and in everything over the bread we eat and the cups we drink, in our comings and in our goings out, before our sleep, when we lie down and when we are awake, when we are traveling and when we are at rest. Sa madaling salita, ano man ang ating ginagawa,
Huwag nating babaliwalain ang pag-aantanda. Ano po ba yung proper na pag-aantanda? Ganito po Sa Katoliko po kanang kamay ang ginagamit madalas. Pero pag nakita mo ko dyan sa screen, parang kaliwa ginagamit ko. Tama? Pero cellphone ho may problema Pero ito, kanan ho ito. Pero ang tingin mo dyan, kaliwa gamit ko. Pero kanan po. Ganyan po Diyan po sa noo In the name of the Father and of the Son, binababayan dito sa tiyan, iba naman dito lang sa puso, at nasa kaliwa po Ulitin natin, in the name of the Father and of the Son, bababaho yan. Tapos kaliwa, Holy Spirit. Hindi ho masama yan sa Katoliko. Minamasama lang ho yan ng mga kaibigan natin at yung mga taga-ibang sekta. Sapagkat hindi ho nila naiintindihan Sabi nga natin, in order for them to understand the Catholics, dapat muna silang maging Katoliko. Kasi kung babatayan lang yung babasahin, babatayan yung nakikita sa atin, hindi po sapat na batayan para ikondina ang Katoliko. Simple lang naman bakit nila ayaw yan? Bakit nila binabatikos yan? Alam nyo ang simpleng sagot, ba't sila gigil na gigil dyan? Kasi wala sila niyan Tayo lang meron yan. Wala po sila niyan. Wala po silang pag-aantanda. Katoliko lang hong gumagawa niyan. At yung kaibigan natin mga Orthodox, mga kapatid. Sa makatuwid, lubhang malayo ang pagkakilala ng grupo po ng Iglesia ni Cristo 1914 at ni Eli Soriano na ang dating daan sa tunay na aral na simbahang Katolika patungkol doon sa Sign of the Cross. Gayunman, bigyang linaw po natin mga kapatid at pansinin natin ang ilang paratang ng mga grupo na nabanggit. Now, ginamit nila ang pahayag 13 o Revelation chapter 13 verse 11 to 18. Now, ang sabi po ron, sa pilitang pinatatatakan ng ikalawang halimaw ang lahat ng tao sa kanilang kanang kamay o sa noo. Maging sila'y dakila o hamak, mayaman o mahirap, alipin o malaya, at walang maaaring magtinda o bumili malibang sila'y may tatak ng pangalan ng halimaw o ng bilang na katumbas niyaon. Kailangan dito ang karunungan, maaring malaman ng sinumang matalino ang kahulugan ng bilang ng halimaw, sapagkat ito'y bilang ng isang tao. Ang bilang ay 666. Na bukod dito mga kapatid, ginagamit din ho ng INC bilang panakot sa kanilang mga dinudoktrinahan ang mga nabanggit na talata, ang chapter 14 verse 9 to 11. At sumunod sa dalawa ang katlong anghel na sumisigaw ng malakas, sino mang sumasamba sa halimaw at sa larawan nito at nagpatatak sa kanyang noo o sa kamay, ay paiinumin ng Diyos ng alak ng kanyang puot na walang halong ibinuhos sa kopa ng kanyang galit. Pahihirapan sila sa apoy at asupre sa harapan ng mga banal na anghel at ng kordero. Ang usok mula sa apoy na nagpapahirap sa kanila ay mag-aalab magpakailanman, araw at gabi, ay maghihirap ng walang pahinga ang mga sumasamba sa halimaw at sa kanyang larawan, at ang mga natatakan ng kanyang pangalan. Mga kaibigan, sa biglaang pakikinig o pagbasa, mukhang may punto ang INC na pinahihirapan ng Diyos sa apoy at asupre ang mga taong nagpatatak sa kanyang kamay o noo. Ngunit kung bibigyan ng malalim na pansin ang dalawang kabanata ng pahayag kabanatang 13 at kabanatang 14 na ginamit po ng Iglesia ni Cristo laban sa mga Sign of the Cross ng Iglesia Katolika, ay lubhang napakalayo ng argumentong ito. Bakit po malayo, Brad Calix? Una, ang tatak na binabanggit ay pangalan ng halimaw na may katumbas na bilang na 666. Pangalawa, ang terminong tinatakan ang kanang kamay o noo ay malayo sa Sign of the Cross.
dahil hindi ito nakatatak sa kanang kamay o noo, kundi sa kabuuan ng upper body ng isang Katoliko. Iba rin ang kanang kamay o noo sa nais ilarawan ng Iglesia ni Cristo, dahil ang sign of the cross ay kanang kamay at noo. Kasama pa nga ang magkabilang balikat. Magkaiba ho ang paglalarawan sa kanang kamay o noo sa kanang kamay at noo. Ang terminong o ay may pagpipilian o choice gamitin, samantalang ang terminong at ay naglalarawan na magkasama o parehong ginagamit. Nais din nating linawin na sa tuwing mag-aantanda ho tayo ng krus ang isang Katoliko, tayo ho ay nagbabanggit ng mga katagang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Kaibigan, walang Katoliko na nagsasabi sa kanyang pag-aantanda ng krus ng mga katagang sa ngalan ng 666. Walang Katolikong bumabanggit niyan. Kada misa, pag nag-aantanda ho ba kayo, sinasabi nyo na sa ngalan ng 666? Hindi ho. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Mga kapatid, paninira lang ho at imbento lang ho yan ng dalawang nabanggit na grupo. Yung mga patutsada nila sa simbahang Katoliko. Sa aral po ni Pope Innocent III, ganito ang kanyang sinabi patungkol sa sign of the cross. The sign of the cross is made with 3 fingers. Okay? Because the signing is done together with the invocation of the Holy Spirit. Bakit po tatlo ho ang ginagamit na daliri? Sapagkat binabanggit ang Trinidad, ang Diyos Ama, ang Diyos Anak, at ang Diyos Espiritu Santo. Now, sino bang nagturo ng mga katagang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo? Sa 28:19 ng Mateo, binabanggit ho doon, sinabi ni Jesus, "Kaya humayo kayo at gawin niyong alagad ko ang lahat ng bansa. Bautismuhan niyo sila." Ano raw? Bautismuhan. Sino? Sino po yung babautismuhan? Yung mga magiging alagad. Papaano sila babautismuhan? Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. At ano pa? At turuang sumunod. Saan? Sa lahat ng ipinag-uutos ko sa inyo. Mga kapatid, when you make the sign of the cross, you are professing a mini version of the creed. You are professing your belief in the Father and in the Son and in the Holy Spirit. When you say the words and pray in someone's name, you are declaring their presence and coming into their presence. Kaya ho, napakasagrado sa atin yan, yung pag-aantanda Ang tunay na Katoliko ay marunong ho yan. Alam niyan, kanang kamay ho ang ginagamit madalas. At hindi ho tayo basta nagbabanggit lang ng pangalan. Hindi ho. Sagrado ho yan para sa atin. Ngayon, bakit ba nag-aantanda ng krus ang isang Katoliko? Bakit ba natin ginagawa yan? Mga kapatid, one of the main teachings of the early church fathers is that the sign of the cross is a declaration of defense. Ulitin natin. Ang isa daw ho sa mga pangunahing aral ng mga unang mga tatay natin, yung church fathers po. Nung natapos na po yung mga apostol, sila na po ang pumalit, yung mga church fathers. Ang unang turo ho nila ay yung pag-aantanda na para po sa kanilang pagtuturo, ito po ay deklarasyon ng ating depensa laban sa dyablo. The sign of the cross is a declaration of defense against the devil.
When you sign yourself, you are declaring to the devil, hands off. I belong to Christ. He is my protection. Mga kapatid, pag sinabi natin to, pag ginawa natin tong pag-aantanda na ito bilang Katoliko, sinasabi natin sa dyablo, wala kang magagawa. Hands off. Ako ay pagmamay-ari ni Kristo. Siya yung aking proteksyon. Ito po ay parehas na offensive at defensive, mga kapatid. Ito ay opensa sa pag-atake ng dyablo sa atin. Wala po siya magagawa sapagkat protektado nga ho tayo. At ito yung depensa rin ho natin, mga kapatid. Sa 10:13 o sa 10:13 ng Roma, ito po sinasabi, maliligtas ang lahat ng tumatawag sa pangalan ng Panginoon. Sa 18 at 23 ng unang Korinto, pangkat 1, ang sabi ho, ang mensahe tungkol sa pagkamatay ni Kristo sa krus ay kahangalan para sa mga taong naliligaw ng landas. Ngunit ito'y kapangyarihan ng Diyos para sa ating mga naliligtas. Ngunit ang ipinapangaral namin ay si Kristo na ipinako sa krus, na para sa mga Hudyo ay isang katitisuran at para sa mga Hintil ay isang kahangalan. Bukas ng gabi sa kalooban ng Panginoon Diyos, pag-uusapan natin, dapat bang may tatak ng krus ang isang Kristiyano? Bukas po yan ng gabi. Antabayanan po natin, mga kapatid. So far, mga kapatid, itong sign of the cross o yung antanda ng krus ay mahalagang bahagi ito ng isang tunay na mananampalataya. At yung ating pinagbatayang aral ay doon po sa Catechism of the Catholic Church o CCC paragraph number 1235. Pakireviewin ninyo, mga kapatid, at doon po sa paragraph number 2157. At yung mga talata ho natin sa Biblia ay Lucas 9:23. At yung binabaluktot po ng mga aral sa pahayag ay ang pahayag 13:11 hanggang 18 at ang pahayag 14, mga talatang 9 hanggang 11. At nakita rin ho natin na sinagot din ho natin kung sino bang nagtuturo ng mga katagang sa ngalan ng Ama. Ang Panginoong Yesus mismo. Binanggit po yan doon sa 28:19 ng Mateo. At pangatlo, bakit ba tayo nag-aantanda? Yan po kasi yung deklarasyon natin na lumalaban tayo sa dyablo. At ang sabi pa when you sign yourself, you are declaring to the devil, hands off. I belong to Christ. He is my protection. Dalawang talata po ang pwede nating mapag-aralan dyan, ang 10:13 ng Roma at 18 at 23 ng unang Korinto, pangkat 1. Bukas ng gabi, pag-uusapan natin, bakit dapat bang may tatak ng krus ang isang Kristiyano? Bukas po yan. Maganda ho, dahan-dahanin po natin to. May part 2 tayo bukas ng gabi. Mga kapatid, update lang. Pakidasal po kami kasi bukas ay pagkatas ng broadcast, babiyahin na po kami ni Mrs. sapagkat bukas po ay may laboratory test po siya ng umaga at sa hapon po ay bibisita kami sa kanyang oncologist. Opo, ipagdasal po ninyo ang resulta ng lab test. Hindi namin alam kung ipupus pa ho yung chemo, pero sa pag-uusap namin ni Mrs. ay parang gusto niyang itry. Pagdasal po ninyo ang mga pangailangan po ng aking may bahay. Opo. James Regalario Sabino, maraming salamat bro for joining. Kay Annalyn Navarro Bulyag, sis, magandang gabi. Hopefully makabisita ako ha. Oo. Etong buwan dyan sa lugar nyo.
Bobby Taruk, maraming salamat bro salamat for joining. Louie. Sonet Senas, maraming salamat po sa pag-share ng video. God bless. Ismael Bernat Galindo, salamat po. Toto Lucky, sinabi niya 3 daliri. Oo. Arel Ban Kayaw Fabila Dusong, maraming salamat. Gaspar Cortez, maraming salamat bro sa pag-share ng video. Oo. Si Junior Coronel, salamat. Rex Del Rosario Alimpuangon. Team Muri, maraming salamat team. Yung aking anak nandito na kikinig at kasama natin, si Josiah Calixtro. Anak, God bless sa buong pamilya. Oo. Si Sir Bingo Villahermosa, sir, magandang gabi ho. God bless sa buong pamilya. Kay Errol Kafirma Arivir, maraming salamat. Oo. Si Raydan Garcia, bro, maraming salamat for joining. Emily Hiusa, magandang gabi po, God bless. Pepito Barbon, bro, salamat Kay Nathan Rose Iligan, dyan sa Kingdom of Saudi Arabia. Salamat. Ann Cabrera, salamat for joining. Kay Dicky Kabantugan, maraming salamat po. Sa mga hindi ko nabanggit pasensya na po kayo. Pagka binalik-balik ko, hindi na ho umaabante yung nasa screen Opo, bawi na lang po tayo uli. Mga kapatid, see you tayo bukas. Baka maaga lang ako bukas magbo-broadcast kasi alas 7 kailangan namin umalis kagad bukas ng umaga. Sige po, tayo po yung manalangin in the name of the Father, and of the Son, of the Holy Spirit. Ama, salamat sa gabing ito. Gusto ko ipanalangin yung mga kasama namin sa broadcast tonight. Huwag kaming mahiya na mag-antanda, maski na nasa public kami. Bago kumain, ano man ang aming ginagawa, maging proud kami bilang Katoliko. Hindi naman dapat ikahiya itong pag-antanda. Ano mang paninira sa amin ng ibang mga sekta, huwag na namin pansinin yon. Ang mahalaga po yung ginagawa namin ay tama at biblikal. Ano mang paratang nila tungkol sa ginagawa ng Katoliko, masanay na kami. Ang mahalaga lang panindigan namin ito at hindi namin ikinakahiya kasi binabanggit namin ang Trinity. Ang God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Lord, tulungan nyo kami na manindigan sa ginagawa namin na ito. Hindi ito nakakahiya. Ang nakakahiya, yung hindi pag-aantanda, yun ang nakakahiya Pero kung ito'y ginagawa ng madalas bago kumain, sa mga pagtitipon, wala kami nakikitang masama rito. Bagkus, itutuloy ho namin ito. Lord, tulungan nyo kami. Kami nagdadasal po doon sa mga mali pagkaunawa sa paniniwala ng Katoliko Sana naman mahimasmasan sila balang araw. Hindi kami naghahamon ng away, kundi ang amin lang maging patas sa pag-aaral. Hindi maging bias. Well, sa isang banda, wala naman din kaming makukuha sa kanila kung papatulan namin sila. Mahalaga lang aralin namin ang aral ng Catechism of the Catholic Church, magbasa ng Biblia, ayusin ang buhay namin, at maging patas kami sa kapwa. Lord, pagpalain niyo po ang aming pagtulog mamaya. Lord willing, bukas sa lakad po namin ni Mrs. ay pahintulot niyo ho na maging maganda resulta ng mga lab test ni Mrs. At yung aming pagpapakonsulta sa hapon sa kanyang oncologist. Lord, salamat sa mga pagsubok ng buhay. Kailangan po namin yan sa mga panahon na ito. Lord, dinideklara ho namin ang inyong pagpapala sa bawat isa na kasama namin tonight sa broadcast. Alam po namin na itong usapin ng pag-aantanda ay hindi ito popular sa mga anti-Catholics. Pero para sa amin, ito ay mahalaga. Ito ay sagrado. Ito ay dapat ituloy na hindi kinakahiya. Maganda tong lantarang ginagawa namin ito. Lord, salamat po. Tulungan niyo kami na maging tapat kay Kristo hanggang sa dulo. Maraming salamat po sa inyong salita.
Itinataas po namin ang inyong pangalan. We pray this in Jesus' name. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Mga kapatid, maraming salamat for joining sa atin sa ating broadcast. Hindi ko alam kung nabanggit ko si Dicky Kabantugan kanina. Bro, maraming salamat for joining, at sa lahat ng mga nakahabol na hindi ko nabanggit ang pangalan nyo, paumanhin po. Bukas babawi tayo, Lord willing mga kapatid Sana magising ako na mas maaga. Okay, bukas kasi medyo maaga po tayo ng konti. Sa ngalan po na aking may bahay, ako po si Brad Calix mula rito sa Negros Occidental. To God be the glory. Pakishare po yung ating video mga kapatid. Ingat po kayo, and bye for now.